I will cut this by inserting something which Spinido. Where are you? Diyan ka lang, okay lang. I will ask you again. You ask for the assignments later. Namatay ang mayor doon. You ask for another assignment sa Osames. Namatay ang mayor doon. Si Paraheno. Ngayon gusto mo sa Iloilo kasi si Mabilog has been identified as a protector. Namatay ang mayor doon. Si Paraheno. Mabuhi ka siya? Gusto ko nang tanungin kasi ako ngayon gusto mo sa... Ito nga nagbaril dyan, tapos ang napapublish kung saan-saan eh. Pero if you do the country a favor, I will support you. And we all, tender will all go to jail. Do not worry. Just follow the rules of engagement, the requirements of the performance of duty, which you have learned in your PNP for almost 4 years. Murder and homicide or whatever unlawful killing is not allowed. But in the performance of your duty, tell your men that whenever their life is in danger and they are in the actual performance of a duty, your duty requires you to overcome the resistance of the person you are arresting. Not only just shouting at him to surrender, because if he does not, and he resists, and it is a violent one, placing in jeopardy the lives of my policemen, and of course the military, you are free to kill the idiots. That is my order to you. Always in the performance of the duty. Because if there is violence, then you have to overcome that violence to bring him to the folds of the law, and you can put him under your custody. But if he resists, and if it is a violent one, I hate to see dead policemen and soldiers performing their duty. Do you hear me? Your next assignment is Iloilo. Thank you. Kapulong Pilipinas, magandang umaga. Welcome sa initial and maiden presentation ng Off My Wall. Ito si Tony Israel. Streaming live on live audio from Iloilo. Where else? Nandito ako sa City of Love. Kahit loveless. Kaya nga ako'y taga Maynila. Originally, tubong Maynila. Tunay na Manilenyo na napadpad sa Iloilo. At nung napadpad tayo rito, nagustuhan ko na rin. Dito ang buhay simple lang. Hindi gaya sa Maynila, kung matraffic ka sa EDSA ng 3 oras, hindi nangangahulugan ring 3 oras ang nasayang sa buhay natin. Ha? Dito sa 3 oras, marami ka nang nagawa. Kaya qualitatively, mas mahaba ang buhay namin dito sa Iloilo. O kahit man sa ibang lugar, na easy living lamang. Hindi living with a V, not with a B. Ayan. At itong format po natin ay live audio para po ito sa mga nais makinig na radio style,
pwede po kayong kumilos, lalo na't umaga. Pwede rin po ninyong gawing Mala Radio ang ating Facebook page. At habang kayo ay naghahanda papunta sa trabaho, ay maaari po kayong makapakinig. Kaya ito ang ating naisipan. Ako naman po ay hindi matatas pagdating sa pagsusulat. At medyo kinakalawang na rin ho. Ang aking sandata, ang aking kasangkapan, ay primarily itong mikropono at isang audio interface. Ang audio interface, ito pa yung kinakailangan na kasangkapan para makapag-communicate ang most condenser microphones with the computer. Although na meron na rin pong mga microphone ngayon ay sasaksak na lang dun sa USB at maaaring na makapagsalita ang sino man, particular itong aking mga kaibigan dito sa Facebook na mga politiko. Don't you think it would be a good idea kung kayo ay mangungusap at makikipagtalamitan sa inyong mga followers? Sa inyong mga kaibigan? So, itong ating buena mano topic for today. Itong pagkaka-anunsyo, no other than by the President himself. Pagkaka-anunsyo na si Espinido, notorious na police character nga ba? A police officer, ayan. Na madidistino, itinalaga agad, antimano on the spot. Itong Lapu-Lapu awardee. Hero si Espinido. Sa kabila ng mga kontrobersyal na police activity, police operations na nagbunga ng pagkamatay, brutal na pagkamatay ng mga local government officials na si Espinosa, Paruhinog et al. Marami ho eh. At syempre, hindi na po lingid sa mga napabalita o binalita na ang kaso ni Paruhinog ay mukhang massacre. Sa kabila ng meron pang picture si Espinido at ang mga Paruhinog. Siguro kumpanteng mga Paruhinog na hindi sila gagalawin o hindi sila sasalakayin. Of course, siyempre, ang lahat ng yan legitimizing ang tawag. Nililegitimize ang isang operation, whether sabihin nating makatarungan, whether sabihin nating ito ay isang legitimate police operations, although hindi talaga in essence. Ang ating Pangulo ay nililegitimize ang mga ganitong uri ng operation kaugnay sa war on drugs. Ngayon, ang inaantabayan ng pagdating ni Espinido sa Iloilo ay magdudulot, siyempre, ng kabagabagan. Apprehension, kumbaga. Gaya ng nasabi ko, nasa City of Love ako. I enjoy living here. At tahimik. Ang mga tao ay mapagmahal, mapag-unawa. At ngayon ay dadalawin tayo ng isang police officer na medyo notorious ang karakter, ay ewan ko na lang. Sabi nga nung isa nating pakinig sa UFO topics natin tuwing Sabado, sir, may UFO ba kayong pag-uusapan bukas? Referring to yesterday when I posted this announcement. Sabi ko, hindi UFO.
Hindi unidentified flying object ang ating pag-uusapan o ating i-raise. Kundi ang pag-uusapan natin ay UPO. Anong UPO? Espinido UPO. Pwede rin UFO. Kung UPO ay UFO. Ano ba yung UFO? O UPO? Unidentified police o undesirable police officer. UPO in Iloilo. I for one, tinututulan ko ang pagdating ni Espinido sa Iloilo. Ayan. Yan na po ang posisyon ko. Nilalatag ko na po. Meron din naman pong iba na sumasang-ayon. Meron nga pong iba, tuntua pa eh. Base po yan sa nababasa ko sa aking Facebook wall. Merong iba eh, parang maihahalin tulad ko. Ang kanilang reaksyon sa panahon ng mga gladiators. Bakit? Ano ba yung panahon ng mga gladiators? Ito po yung mga tao na nagtitipon sa isang koliseo at doon ituan-tuwa kapag dumadanak ang dugo. Kapag may nasusugatan. Kapag may namamatay. Mababanaag po natin yan. Matatamasa po natin ang pakahulugan yan doon sa painting na La Espolario. La Espolario o Espolarium ni Juan Luna. Yan, tuntua yan. Ay kada mabutit gawin daw yan kay Mabilog. At meron daw mga nasa hit list na. Pero mamukat-mukat mo pag tinignan mo kung nasan sila nakatira, nasa abroad pala. Sasalita ho sila ng ganon, wala naman ho sila rito. Kakaiba ho yung konteksto Ang tapang-tapang. Sabihin sige, tirahin mo yan si Mabilog dahil ganito't ganire. Sige, maghasik ka dyan. Ubusin mo ang mga durugista sa Iloilo. Pero pag tinignan mo profile, nasa Hong Kong. Huwag ka nun. Magsasalita ka dito ka sa Iloilo. Kung galit ka, di magsalita ka. Hindi yung nandiyan ka na, nasang lupalop ka. Itong pagdating ni Espinido, sigurado. Aninigurado na ho ako. Malaki ang magiging impact nito sa ekonomiya rito sa aming syudad. Masasabi ko na rin sa amin dahil matagal na akong residente rito. Ano ang magiging impact? Sa dinami ba naman ng mga restaurant dito? Paghahanda nung noon ni Eka ay magiging isa sa mga tourist attractions ng syudad. Napakarami pong restaurant. Marami rin pong nagtayo ang mga hotels. Kapag ganito naman, mababalot sa takot at tensyon ng Iloilo, baka matulad tayo sa Maynila niyan. Ay, nako, ang Maynila ngayon. Talagang nung mapasyalan ko yan, iba na. Lalo't sa pamamalakad ni Erap na taga San Juan naman, nababoy na rin ang Maynila. Ang aristokrat, na dati hindi naubusan ng tao, nanlumo ako nang makita ko halos 1/3 na lang ng buong hilera na yan ang occupancy during peak hours, dinner peak hours. What more pa kaya pagdating dito sa Iloilo ay mga tao dito mga abiding citizens. Madaling mapakiusapan. Sigurado mababalot kami ng takot at tensyon dito. Ngunit may mga ibang grupo dyan sa Maynila ang gaya ng Movement Against Tyrants o Movement Against Tyranny. Ang kanilang minumungkahi wag daw pong matakot.
May mga nagmumungkahi rin, sabi, lumabas na daw sa Facebook. So, yan po ang aking nakikita sa initial na sitwasyon ko ngayon. Sa kalagayan ho ngayon, sa perspektiba na may offer ng kasulukuyang sitwasyon, maghahasik ho ito ng takot sa mamamayan dito sa amin. Pagkaka-deliver pa lamang ng kanyang appointment ng ating Pangulo, may tema na ha? Pakikinggan po natin yan maya-maya. May tema na. Kumbaga, antimano. Parang meron na siyang verdict. Antimano. Parang meron ng kinukonceive. Kaya may pagkakatanong ng Pangulo, mabuhay kaya o mabuhi ka? Parang meron na siyang indikasyon. Meron na siyang pinahihiwatig. Yung sasabihin niya, ikaw ang babaril at ako ang ibubunton sa akin. Meron na po yung mga pahiwatig. Atin yung pakinggan muna, ha? At nang masariwa natin. Ito ang kanyang pahayag. I will cut this by inserting something which Pinilio. Pakunwari pa hindi niya kilala eh. Where are you? Sakay dyan. Diyan ka lang, okay lang. I will ask you again. You ask for the assignments later. Namatay ang mayor doon. You ask for another assignment sa Osames. Namatay ang mayor doon. Si Paraheno. Ngayon gusto mo sa Iloilo kasi si Mabilog has been identified as a protector. Mayor, mabuhi ka siya? Gusto ko nang tanungin kasi ako naman ang pagbibintangan. Ito nga nagbaril dyan, tapos ang napapublish kung saan-saan. Pero if you do the country a favor, I will support you. And we all, tender will all go to jail. Do not worry. Just follow the rules of engagement, the requirements of the performance of duty, which you have learned in your PNP for almost 4 years. Murder and homicide or whatever unlawful killing is not allowed. But in the performance of your duty, tell your men that whenever their life is in danger and they are in the actual performance of a duty, your duty requires you to overcome the resistance of the person you are arresting. Not only just shouting at him to surrender, because if he does not, and he resists, and it is a violent one, placing in jeopardy the lives of my policemen. Ayan, ha? Ayan. The lives of my policemen. Ano ba naman, sir? Paano man naman naging pulis yan? Pulis ng taong bayan yan. Policemen, my policemen. Yan ang mga favorite na kataga. Puro may. Tapos kapag may nangyari, siyempre sa'yo rin ang talbog niya. So dito po sa naging pahayag kahapon ng Pangulo tungkol sa pagkakatalaga niya kay Espinido dito sa Iloilo, sinabi niya na you requested to be assigned in Iloilo. Pero ito po ay tila dininay ni Espinido at sabi niya hindi raw niya ni-request na dito siya sa Iloilo madistino. Saka halip ay nais niyang madistino sa Cebu.
Ayun. Dito naman po sa Cebu Daily News. Espinido praying for Cebu assignment. Yan. Ito pa lang si Espinido ay isang Sabadista. Seventh-day Adventist. Siguro hindi ito sasalakay ng Sabado. Ano ha? So, yan po ang isa sa mga dapat antabayanan kung talaga nga bang maglalanding si Espinido rito sa Iloilo o hindi. Kasi may karga na ho yan eh. Kahit ba sabihin ninyong wala ho yung balak maghatid ng malaganap na pagpatay dito sa Iloilo, may karga na ho yan. Basil pa lamang doon sa naging pahayag ng ating Pangulo na kanina ho pinatugtog natin. May karga na ho yung mission niya. Kasi sinasabi lamang na mabubuhay kaya si Mabilog. Ano po ba ang presumption nun? Ang mamatay si Mabilog? Ang patayin ni Espinido? Katanungan lamang po yan. Aba, Espinido, pagpunta mo rito sa Iloilo at ako'y sinita mo sa paninigarilyo. Ako po ay isang advocate sa malayang paninigarilyo na nasa lugar, sa open area. So, pero kung pagdating ni Espinido ay ma-empower ang mga pulis, ang pulis ni Duterte, ay ibang usapan na po yan. Kasi po itong ginagawa natin Pangulo ay empowerment of the police force. Buti sana kung ang motivation na kanyang ibinibigay ay nasa tama. Kundi nalilihis, pumupunta pa rin, nadidirect dun sa pagpatay. Ewan ko ba? Kaya abangan po natin yan. Abangan ko po yan. Hindi ko po ito hindi ko po ito lulubayan. Kapag naglanding dito sa Espinido, babantayan po natin yan. Hindi ako nakikipag-away sa iyo, Espinido, ha? Gamit ko yung mikropono at audio interface. Alam ko ikaw gamit mo ay dahas. Pero kung ikaw ay magkakalat dito sa Iloilo, tatakbo ako. Tatakbo ako. Magsusuot ako ng sariling CCTV na hindi mo alam kung paano i-disengage. Yung mga ibang nagko-comment dito sa Facebook, ikaw daw ay isang angel of death. Baka nga naman. Kaya nga't nang tanungin ng ating Pangulo tungkol dun sa naging reaksyon naman ni Mayor Mabilog, nang sabihin ni Mayor Mabilog na siya naman ay handang makipagtulungan at handa rin naman po siyang tanggapin ang anumang leksyon, ang anumang maaari niyang matutunan sa pagkakatalaga ni Espinido dito sa Iloilo, ay tila nauwi sa tengang kawali ang tanong na yan. Ito, pakinggan po natin, ha. Itong tanong na to, tanong ho ito ni Joseph Morong ng GMA. At tila ho yung naging reaksyon ho ng Pangulo ay medyo defensive. Naka-defensive mood ho siya. Yung kanyang balikat, yung kanyang braso, tawag nito. Hindi ko alam tawag nitong kanyang After, pakinggan ho natin ito, ha. Itong tanong ni Joseph Morong. How would you rate his performance, sir? Mula nung nasa Davao po siya hanggang nandito po siya sa Central Luzon. Oo. Reaction niyo sa naging performance niya dun sa kanyang Dito sa Central Luzon Region 3? Davao. Sabi ko nga, mga matino na pulis to. Dumaan to sa akin, wala akong masabi. Salamat po. Joseph Morong of GMA. Ayan na. Sir, good morning. Sir, yung pong kanina sa speech niya sa libingan ng mga bayani, you mentioned na ililipat si Sir Espinido sa Iloilo.
May dapat ba, sir, matakot sa Iloilo? Is that like a warning to Mayor Mabilog? Well, they have the specific orders. Implement the law. Hindi naman kailangan ni-lecturean ko every time I say you go into an operation against the terrorists, the drug lords. But that would be redundancy because ilang taon yan sila. Yung PMA yan, 4 na taon na binumbok-bok sila doon ng the law of search and seizure. Alam nila yan. Pati yung mga pulis, yun ang mga basic fundamentals nila. Yung mga pulis lang na ordinaryo, 2 taon yan. So 2 taon ako doon sa amin nagturo ng the law of search and seizure. Alam nila yan. Sir, pasundot lang. Sir, sabi ni Mayor Mabilog, he will work daw po hand in hand with General Espendido. Again? Sabi po ni Mayor Mabilog, he will work side by side with Chief... Mabilog? Apo. Well, I tell you again, Mayor, dinadawit ka. For the longest time, updated list, nasdiyan ka. To sa totoo lang, ngayon pang wala na nangyari, baka gusto mo nang tapusin ang connection mo. Do not protect, do not call the police. Ganito na ganito. Do not just mess up with the... Kasi pagka nandyan, drug lord ka rin eh. Mapipilitan ako. Bakit kayo nag-protector? Why the mayors? Kayo mga judges? Kayong mga prosecutors? Alam ko man, hindi lahat. Karamihan, wala. Yung mga corrupt. Kaya hindi kayo kontento sa sweldo ninyo. Umalis kayo, mag-drug lord na lang kayo. Bilyon yan. Pero ang kapalit yan, kamatayan mo. Magbubulahan pa tayo dito. Ayan medyo adamant ang naging reaksyon ng Pangulo nang siya tanungin patungkol kay Mabilog, nang sabihin ni Mabilog na he is ready to work hand in hand with Espinido. Ngunit naging adamant at arrogant ang naging reaksyon. Tila sa aking pananaw ng Pangulo at siya ay very resolute, very decisive ng kanyang sabihing si Mabilog ay isang drug protector. Yan. Wala naman pong problema sa pagiging resolute at pagiging decisive kung nasa tuwid at tamang ang pamamaraan lamang po. Sir? Hindi po yung tulad na alam nating pamamaraan ninyo na walang due process. Lusob ng lusob. Basta nasa rules of engagement na fabricated or manipulated rules of engagement. Nandun lang yun sinabi nga ninyo, kung walang baril, ibigyan ng baril, patakbuhin salvage style ho yan. Hindi siguro dapat marinig ng mga kapulisan yung mga ganyang uri ng usapin dahil ginagaya ho yan na-emulate. At yung mga pulis natin ngayon, maangas. Maangas ho mga pulis ngayon dahil po pinaputok ninyo yung butsi. Imbis na magprotektar, nagiging karakter pa ho na kinakatakutan. Itong sabi nga ni Aguirre, na daw ano daw po ang pagkakaiba ng napatay ng pulis at ng drug addict. Wala ho, pagdating ho sa morgue, kapag iimbalsamuhin na, wala na pong difference. Kung napatay man ng drug addict o kung napatay man ng pulis sa engagement na manipulated engagement, wala ho talagang pagkakaiba. Patay is patay. Tulad din po ng sinasabi, ang pagkakaiba ng namatay dahil sa paninigarilyo at sa hindi paninigarilyo, wala. Pero ang pagkakaiba po niyan, yung kinikilalang protektor ng sambayanan, yun ang pumatay. Wala ang pagkakaiba dun sa patay. Kung titignan mo yung patay, sa perspektiba na nakahimlay ang isang patay, wala ang pagkakaiba yan. Wala na pong distinction. Kung pumatay man drug addict, kung pumatay man pulis, kung pumatay man sarili niya,
patay is patay. Pero kung tatanungin natin kung sino ang pumatay, doon po nagkakaiba. Ang cause, hindi yung effect. Talaga itong si Aguirre binabali eh. Hindi mo mababali, Aguirre, ang isang katuwirang matino sa pamamagitan ng iyong mga pahayag na ganyan. Imbis na maka-espouse tayo ng unity, understanding, pinipilit pang baliin ang katuwirang ating nakagisnan. Kaya itong pagkakadestino ni Espinido sa Iloilo para sa akin ay isang very bad news. Very sad news. Antabayanan po natin ang magiging impact nito sa ekonomiya, sa social environment dito sa Iloilo, sa peace and order. Gusto niyo peace? Pati peace. Wala nang pupunta sa restaurant. Wala nang lalabas ng bahay. Magiging mahigpit kayo sa paninigarilyo. At wala na rin siyempreng ewan ko kung itong mga lagay ng call centers dito sa amin, baka mahintakutan ultimo itong mga call center agents. At lalo na pag nagtaas ang value ng dollar against the peso, tumaas ang value ng dollar against the peso, paano na lang itong mga call center companies ililipat na rin sa Vietnam. Siyempre magiging costly na para sa mga call center companies na mag-maintain ng call center facility dito sa atin. Ayan, kaya ito pinakakabangan. Matutupad nga pa talaga. Matutuloy nga ba talaga rito si Espinido sa Iloilo? Ito ay progressive na dapat nating antabayanan, dapat nating abangan. Ako po ay isa sa mga magbabalita kung ano ang social conditions, economic impact nitong balitang ito dito sa Amun. Bueno, pinaalala ko nga rin po pala kung nais po ninyong mag-interact sa mga darating po nating pag-livestream, ay maaari po ninyong i-add ang Alien Talk sa inyong Skype pages. Hanapin lamang ang Alien Talk at kapag inyong nakita ang aking larawan, i-add lamang at ako po i-add ko rin po kayo. At kayo ay aking tatawagan kung nais ninyo makipag-interact at makipagbahagi. Meron po akong kasangkapan dito na maaari ko pong mapatunog ang inyong mga reaksyon. Live po yan, simulcast po tayo. At meron din po, pwede rin po nating subukan ang pagpapatunog para makatanggap ng tawag ninyo sa pamamagitan ng Messenger. So para sa umagang ito, hanggang dito na lamang po muna. Ayan, dito sa aking environment, may potpot. Ano yung potpot? Potpot nagtitinda ng tinapay. May dumadaan tricycle. May kumakahol na aso. Isa po sa mga naging reklamo ko lamang dito noon yung madalas na pagtilaok ng manok. So, ako'y nagdadasal. Ako'y pa'y magdadasal pa. Na sana wag matuloy, na sana maudlot, na sana kumilos na ang Panginoon at mapigilan si Espinido na makaapak dito sa Iloilo. Iba na lang, wag ka. Doon ka na lang sa iba. Wag dito sa Amun. Maghahasik ka pa rito at magkakalat ka pa ng dugo Ako pa'y magdadasal pa. Pagdadasal kita. Magluluhod ako. Magmula dun sa entrada ng Haro Cathedral hanggang dun sa altar. Huwag ka lang... Joke lang. Huwag ka lang mapadpad dito sa Iloilo. Okay, bueno, yan na lang muna para sa ngayon. At magbibigay na lamang po ako ng anunsyo kung kailan po tayo magbabalik. Para mabigyan ko pa rin mo ng ekspresyon ang aking sarili patungkol sa mga kahibangang nangyayari sa aking realisasyon. Hindi ko sinasabi niya ni kahibangan para in general terms, kundi sa aking realisasyon.
After all, what is Facebook for? Okay, hanggang sa muli. Naway sa mga kaibigan ko dito sa Facebook na hindi nagustuhan ng aking pamamahayag sa umagang ito, peace, ha? Walang personalan, diverse po tayo ng ideas at layunin ko lang ay makapag-express sa aking opinion gamit ang Icon microphones at Icon audio interface. Good morning to all. Hanggang sa muli. Ay, thank you pala kay Lilibeth Lam. Thank you Lilibeth at kay Dexter Dapanas sa pakikinig. I will cut this by inserting something which Spinido, where are you? Diyan ka lang, okay lang. I will ask you again, you ask for the assignments later. Namatay ang mayor doon. You ask for another assignment sa Osames, namatay ang mayor doon, si Paraheno. Ngayon gusto mo sa Iloilo, kasi si Mabilog has been identified as a protector, mayor. Mabuhi ka siya? Gusto ko na tanungin, kasi ako naman ang pagbibintangan. Ito nga nagbaril dyan, tapos ang napapublish kung saan-saan eh. Pero if you do the country a favor, I will support you. And we all, Tendal will all go to jail. Do not worry. Just follow the rules of engagement, the requirements of the performance of duty, which you have learned in your PNP for almost 4 years. Murder and homicide or whatever unlawful killing is not allowed. But in the performance of your duty, tell your men that whenever their life is in danger and they are in the actual performance of a duty, your duty requires you to overcome the resistance of the person you are arresting. Not only just shouting at him to surrender, because if he does not, and he resists, and it is a violent one, placing in jeopardy the lives of my policemen, and of course the military, you are free to kill the idiots.